Lahat ng nangyayari merong dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan din kung bakit napapanood nyo ang video na ito ngayon. Marahil dahil tinawag ka at dinala ka rito ng mahal na poong Jesus Nazareno. Siguro, curious ka dun sa title ng video. Siguro naghahanap ka ng sign mula kay Lord. Siguro ina-anxiety ka, nade-depress ka. O baka naman sadyang deboto ka niya na naghahanap lang o gusto lang makarinig ng iba't ibang kwentong Nazareno. Pero kung biglaan mo lang tong nakita sa internet, sa YouTube, sa Facebook, o kaya bigla may nag-send sa'yo, hindi po ito coincidence lamang. Dahil lahat ng nangyayari, merong dahilan. Magandang araw po. Ako po ay nagsishare ng mga kwentong Nazareno tuwing Biyernes, araw ng mahal na poong Jesus Nazareno, araw ng mahal na Senyor, para kahit papano mapakilala ko sa inyo ang aming debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Nagsishare po ako ng mga kwentong Nazareno mula sa Biblia, mula sa mga personal na experience, at mula rin sa mga personal na experience ng ibang tao. Bukod doon, ang goal po rin natin ay maka-inspire, maka-motivate, lalong-lalo na po sa mga taong nade-depress na, nawala na ng inspirasyon, lugmok na, naghahanap ng sign mula kay Lord. Ang video po na to ay para po sa inyo. At ito po ay sa sentro sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya boses ko lamang po yung maririnig nyo at yung video na makakuha ko kapag ako'y dumadalaw sa National Shrine or Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, o mas kilala natin sa tawag na Quiapo Church. Quiapo Church na bukas 24/7, umaga, gabi, tanghali, madaling araw, hating gabi, bukas po 24/7 ang Quiapo Church. Kaya kung gusto niyo pong magnilay-nilay, bumisita, magdasal, kahit anong oras po, pwede niyong puntahan ang simbahan ng Quiapo, kausapin ang mahal na pong Jesus Nazareno, magpasalamat, humingi ng maraming wisdom, maraming lakas ng loob. Bukas po ang simbahan ng Quiapo para sa inyo. Gusto ko pong ikwento sa episode na to yung nakita kong post sa Facebook, sa social media, nung OPM singer na si Dionela, yung R&B singer. Meron siyang post mga weeks ago, nakita ko nag-post din siya na sold out daw yung first concert niya, first major concert yata yun. Hindi ko lang alam kung sa Araneta ba o sa New Frontier yata. Basta regardless kung saan, tuwan-tuwa siya na na-sold out yung kanyang major concert, at sa sobrang tuwa niya ay idodonate niya daw lahat sa mga biktima ng bagyo at sakuna. Lalo na yung sa Cebu. So kung tama yung tanda ko, sabi niya, idodonate niya daw lahat yon dahil yung kanyang concert, sa pagkakaalam ko, ang pangalan ay Grace. So very vocal siya
sa pagmamahal ni Lord, ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At ito, base dito sa post niya, nagkwento siya. Sabi niya, meron siya mga pinost na pictures ng gitara. Tapos ang caption niya ay, "Some call it coincidence, I call it divine intervention." Yun ang sabi niya. Tapos pag binuksan mo yung mga picture, kasi maraming picture siya, yung unang picture nakalagay, "How I knew that God exists." So, paano niya ba daw nasasabi na nag-i-exist talaga ang Diyos? So, nagkwento siya. Sabi niya, nung 17 years old daw siya, meron daw siyang dream guitar. Ultimate dream guitar. So, bilang isang taong inclined sa music, isa siyang musician, meron siyang dream guitar. Kasi yung dream guitar niya na Gibson SJ-200 CS ay worth $7,000 daw. So, magkano ba ang $7,000? I-times nyo lang po sa 59. So, halos 60. 7,000 times 60. So, kung may $1,000 ka, meron kang 6,000. Sorry. So, yun. I-compute nyo lang yun. Pasensya na kasi may sakit ako. May trangkaso ako, pero gusto ko lang talagang mag-record ng episode nung nabasa ko itong magandang experience na pagpapatotoo ni Dionela. Excuse me. So, sabi niya, nung 17 years old daw siya, meron siyang gustong dream guitar. Kaso yun nga, $7,000 daw. Hindi niya daw mabili kasi nga, wala naman daw siyang kapasidad para bumili ng ganong kamahal na gitara noon, nung 17 years old siya. So, lumipas ang panahon, dumating sa punto na kaya niya daw ma-afford. Pero kahit daw kaya niya nang ma-afford, hindi niya daw mabili. Dahil daw yung gitara, ang hirap daw hanapin. So, hindi daw available. So, since fast forward to today, musician na siya, nag-concert na siya kung saan. Napadpad daw siya sa Dubai para sa isang concert. And for a week, nandun daw siya. Doon niya daw nakita yung kanyang kaibigan na si Rami, na producer daw nung concert niya. So, nagkaroon daw sila ng chance makipag-usap, parang catch up gano'n, syempre sa kaibigan. Tapos, bago daw yung concert sa Dubai, naggala-gala mo daw muna sa Dubai, kasama niya yung team niya, kasama niya yung fiancé niya, naglalakad-lakad sila, and bigla niya daw nakita yung kanyang dream guitar na nandun daw sa isang music store sa Dubai. Hindi niya daw binili agad kasi nakita niya daw yung price. Syempre, yun nga, noon pa naman, mahal na eh. So, mahal pa rin yan for sure. And hindi niya naman daw planado bumili ng araw na yon, kaya hindi niya muna binili. Plus, meron naman daw siyang ginagamit na magandang gitara naman. So, kumbaga parang to be practical, hindi siya bumili dahil masyado mahal. Pero, nandun pa rin yung thinking na, kaso ito yung dream guitar ko eh. Yun daw yung dream guitar niya. Kinagabihan, nung nandun daw siya sa kwarto niya, iniisip niya pa rin daw yung gitara na nakita niya. Tapos, yung isa niya daw kaibigan, bigla daw siyang minessage. Tinatanong siya kung pwede ba daw siyang tumulong sa isang local church nila sa Bulacan, na gusto sanang magkaroon ng
instruments and sound system. So, parte daw to ng kanyang pagta-tithing. Yung sa ibang sekta ho ng Kristyanismo, sa Katoliko wala, pero sa iba meron kasi tinatawag na tithes, yung nagbibigay ng a portion of your salary or a portion of your income, sinishare mo sa simbahan. So siya, ang ginagawa niya daw kasi para makatulong sa mga ibang local church, ay yun yung form of tithing niya, yung namimigay siya ng mga free musical instruments para dun sa local church, para sa pag-worship, sa worship day nila, mga ganon. So, syempre, willing naman siya tumulong, kaya tinawagan niya daw yung pastor just to confirm kung kailangan talaga nila. So, nag-confirm naman yung pastor. So, kaso, ang catch dito ay kailangan niya daw mamili. Ano yung pa-prioritize niya? Yung needs ba? Yung needs ba ng simbahan? Yung hinihingi ng simbahan? Yung tithing niya? O yung dream guitar niya? So, both yung pareho lang, yung dream guitar niya at yung pagtulong niya sa simbahan, magre-require ng funds syempre. Kasi nga, tutulong sa simbahan. Tapos, kung bibili ka naman ng gitara, pareho kang gagastos. In the end, ang pinili niya daw ay yung simbahan nila. So, umorder daw siya ng mga musical instruments agad-agad mula dun sa kanyang trusted music shop sa Pilipinas. And umasa na lang siya na balang araw makikita niya pa rin yung dream guitar niya nang hirap hanapin. Yung Gibson SJ-200CS. Someday in the future daw, sana daw makita niya. Then ayun, nag-concert na siya sa Dubai. So, ang ganda daw ng concert niya at nakabalik na daw siya ng Pilipinas. Tapos yung team niya at kasama siya, i-deliver na nila yung musical instruments na binili nila para dun sa simbahan. At tinulungan nilang i-set up yung mga musical instrument. Excuse me. Pagka-uwi niya daw, sorry. Ay, may trangkaso lang. Pero syempre, gusto nating magpatotoo pa rin kahit anong mangyari. Kaya kahit may sakit, gusto nating ituloy yung recording ng episode na ito. So, ayun nga, yung storya niya, nung pagka-uwi niya daw, pagka-deliver ng mga musical instruments, nakakuha daw siya ng message sa kanyang Instagram. Nag-message daw sa kanya si Rami, yung kaibigan niya sa Dubai. Sabi ng kaibigan niya, meron daw siyang regalo. At laking gulat niya daw, yung regalo daw ay yung dream guitar niya. Diba, nakagulat? Yung regalo nung kaibigan niya sa kanya ay yung dream guitar niya. Kaya, yun ang ganda ng story niya, no? Kasi sinasabi niya na some call it coincidence, I call it divine intervention, sabi niya. And ang last picture niya, nilagyan niya lang ng caption na Grace or Gracia. Yun din yung title ng concert series niya sa pagkakaalam ko. Kaya nakakatuwa, diba? Nakakatuwa yung mga gantong klaseng pagpapatotoo na galing sa mga sikat na singers, sikat na
public figures, di ba? Nakakatawa na nanonormalize yung gantong klaseng pagpapatotoo. Regardless kung anong sekta yan, pare-pareho tayong Kristiyano, magkakaiba man ng mga detalye ng paniniwala, pero ang importante palagi sa akin ay yung pagpapatotoo sa pagmamahal ng Diyos. So, nakakatuwa yung mga comments, syempre. So, ito, nakalagay. Merong isa nag-comment. God knew all along what you need and want. But He needs you to act on faith so you know it was His grace. Not because you work for it. Thank you for sharing. You are blessed, and so you blessed and now blessed again. The cycle of God's never-ending grace. Sabi nung isa naman na comment, some call it manifestation, we call it God's favor. So may isa pa nag-comment, sabi, same encounter, different story. That's God's grace, full of surprises. When you seek Him first and His righteousness, everything else becomes a blessing. Responding to God's heartbeat brings the most fulfilling joy you'll ever experience. Keep doing all things for the glory of God alone. Sabi naman ng isa. Merong isa nagsabi, actually, I don't believe in coincidence. I believe in divine intervention. So, hindi ba yun din yung lagi kong sinasabi sa intro ng mga video ng mga episodes ko? Wala akong coincidence kasi lahat ng nangyayari merong dahilan. Kaya hindi ko coincidence yun. No? Hindi ko coincidence yun, kundi ano talaga yun? God's grace talaga yun. Ako, alam ko, nakwento ko na rin sa ibang episode yung mga personal na experience ko. Merong ang instance na nadadown din ako. Tapos bigla na pagkagising ko, una ko nabasa sa madaling araw, may message yung kaibigan ko na alam niyang medyo problemado ako. Nagbigay siya ng isang Bible verse. Medyo nalimutan ko na kung ano yung Bible verse Pero ang nakakatuwa doon, yun nga, pagkagising ko, madaling araw, may iniwan siyang Bible verse. Tapos kinahapunan naman, after lunch, tumawag yung isa ko namang kaibigan na hindi niya naman kakilala yung nag-message sa akin ng madaling araw. Kausap ko sa phone nitong kaibigan ko na to. Tapos bigla niya rin shinare yung same Bible verse. So, ako sa isip-isip ko, very obvious na yung over-communication na nga yung ginagawa ni Lord. Kasi yun na yung signs nandun na. 2 beses ka na niya sinabihan. So, siguro naman alam mo na, naiintindihan mo na yung gusto niyang sabihin sa'yo. Diba? So, kailangan maging tayo lagi, maging handa at maging open na damihan natin yung wisdom natin para mas makita natin yung ano ba yung mga signs na binibigay ni Lord, ano ba yung mga gusto niyang ituro sa atin, ano ba yung mga gusto niyang ipagawa sa atin. Kailangan tayo very open tayo makita yung mga bagay na yon. And mahihirapan tayo makita yan kung marami tayong inuunang mga makamundong bagay, mga gawain, at kung masyado tayong nadadala ng mga galit sa corruption, masyado tayong nadadala ng mga chismis sa mga showbiz. So, yan kasi ang pag tiningnan mo minsan sa social media, no? Pag merong nag-share tungkol sa
pagpapala ng Diyos, hindi naman masyado pinapansin. Pero pag may nag-share tungkol sa chismis, ang daming updated. Kahit madaling araw pa, updated yan. Kalat na kalat agad. So sana tayo, maging mas open tayo para makita natin yung mga signs. Kasi walang coincidence eh. Lahat planado na. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, planado na. Yung mga setbacks mo, yung mga rejections mo, kahit gaano ka katagal, naghihintay, ilang taon yan, lahat yan planado na. At lahat yan nangyayari para maging prepared ka dun sa finish, dun sa ending, dun sa pinaka-inaasam mo na tagumpay. Kapag nagdasal ka, ibibigay sa iyo yan ni Lord. Pero walang kasiguraduhan na agad-agad. Pero kung hindi niya ibigay agad-agad, ibig sabihin hindi ka pa handa at ipe-prepare ka niya para do sa hinihiling mo. So kailangan lang magtiwala ka sa Diyos, manalig, magdasal lagi kasi libre, walang sukli. Libre pero may sukli. Mali. Walang bayad pero may sukli. So tama nga, yun nga, libre na may sukli. So sana huwag tayong makalimot magdasal lagi sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ang simbahan po ng Quiapo ay bukas 24/7 para sa inyo. Kahit hating gabi, yung mga mayayaman, nakikita ko nagpupunta para makaiwas sa bugso ng tao. Yung mga mahihirap din na walang matulugan, nandun, hating gabi. Kaya nakakatuwa, no? Pag gano'n, pag hating gabi, ni-unite ni mahal na pong Jesus Nazareno, yung mga mayayaman at mahihirap, nasa isang simbahan, nasa isang tahanan. Diba? Walang mayaman o mahirap sa mata ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya wag po kayo mag-hesitate na bumisita sa Quiapo. Kung hindi naman po kayo makakabisita, wag po kayo mag-hesitate magdasal. At didinggin po kayo ng mahal na Senyor. So dito po nagtatapos ang episode na ito. Sana po suportahan nyo pa yung mga susunod pa na episodes. Pasensyahan nyo na po yung aking mga ubo. Dala ko po yung may konting trangkaso. Kung gusto nyo po magbahagi din ng inyong sariling kwentong Nazareno, pwede po kayo mag-email sa akin at babasahin po natin para ma-share din po natin sa mga ibang kadeboto. Send nyo lamang po sa nakikita nyo sa screen na email address kwentongnazareno@outlook.com. Huwag po kayong mahiya kasi napakasarap po sa pakiramdam kapag yung mga kwento nyo ay nakakatulong sa iba. Kapag nakaka-inspire kayo, nakaka-motivate kayo, at higit sa lahat, kapag nakakasalba kayo ng buhay ng iba. Baka sakali yung kwento mo na pala, yung hinihintay ng iba na marinig yung para mabuhayan sila kasi nawawala na sila ng pag-asa at ayaw na nila mabuhay. So, ginagawa ko po mga video na to para rin po sa mga may anxieties at nade-depress. Kailangan po natin silang tulungan. Tulungan po natin sila sa pamamagitan ng panata natin at pananampalataya natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede rin naman kung meron po kayong kilala na tingin nyo nangangailangan, di send nyo po itong video sa kanila. O kaya ang gusto nyo, i-re-upload nyo sa sarili nyong channel. Wala akong problema sa akin. Ang importante, mas marami tayong ma-reach na mga tao. Muli, maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Lahat ng nangyayari may dahilan. Walang coincidence. Mahal na pong Jesus Nazareno,
habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.